Hello vlog, welcome back to my guys. Hello guys, welcome back to my vlog. Ayan, nagbabalik na naman ang inyong host, walang iba kundi si Boy Kulet. Ayan, nandito na naman tayo. At gusto kong i-share yung experience ko sa mga nakaraang buwan at nakaraang araw. Okay, so yung Facebook page kasi natin is nagkaroon ng violation. Okay, so itutuloy lang natin yung first na content natin, rason kung bakit nagkakaroon tayo ng violation, especially flag behavior or flag content. Okay, so stay tuned lang kayo sa ating YouTube channel and click the notification bell and subscribe button para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang video. Okay, so itong video na to is ginawa ko para sa mga magsisimula pa lang at para sa mga hindi pa na-monetize na gustong magpa-monetize ng kanilang Facebook page. Okay, so i-share ko to for the sake of everyone at hindi nila magaya. Kasi ako, naranasan ko na yan, sineshare ko to kasi na-experience ko yan at namomblema talaga ako, lalong-lalo na kapag Facebook page ang natamaan kasi mahirap maghanap at gumawa ng mga content. At sayang naman yung pagod mo kapag na-violate mo or nagkaroon ka ng mga ganitong mga problema or pag na-encounter mo yung mga ganitong mga violations. So, wala nang patumpik-tumpik pa, simulan na natin to. Okay, flag for behavior or content sa Facebook page. Ano nga ba yung mga rason? Although, na-discuss ko na dun sa nauna nating video, pero ito yung mga hidden. Ito yung mga hindi nakasulat sa mga guidelines ni Meta. Ang tawag dito is yung mga hidden policy ni Meta. Okay, yung pinaka number 1 natin dito is yung fake engagement. Fake engagement, ibig sabihin, yun yung mga video na sineshare natin sa ating groups or sa ating mga group chat. Ayan. So, yun, fake engagement yun pag sineshare natin sa mga friends natin para lang mapanood nila, para lang magkaroon tayo ng views. Madedetect ni Meta yan kasi high-tech tayo ngayon. May mga AI tool na tayo ngayon na pwedeng i-detect ni Meta. Pag ganun ang ginagawa natin, magpo-fall yan ng flag behavior. Okay? And then, pangalawa, yung pag-share natin sa mga FB groups natin. Kasi naranasan ko yan. Last January 19 is nag-live po ako gamit yung account ng aming office. And then, nakalimutan kong linag out yung aking Facebook page. Nakalagin na ako gamit yung aming account. Pero nakalimutan ko, yun pala yung Facebook page ko. Ngayon, nag-share ako sa 4 na groups. 4 na group yung pinag-sharean ko. Tapos kinabukasan, bigla akong naka-violate ng flag content or bigla akong naka-violate sa policy ni Meta. Alam nyo ba na ang pinakamahirap na violation sa Facebook page is ang flag content or behavior kasi may tendency yan na hindi na babalik forever yung monetization mo pag monetize ka na. Pero pag sa mga hindi pa na monetize is pwede pa sigurong maagapan yan pero aabutin ng 1 to 3 months or sabi nila umaabot pa ng 1 year bago maibalik. Pero kung kaya nating agapan, kung kaya nating i-delete yung video na yon is gagawin natin. So, hindi muna natin pag-uusapan kung paano i-delete yung flag content para maiwasan ninyo na gawin yung mga nagawa na ng mga iba or yung mga experience ko para hindi naman masayang yung mga pagod ninyo. Okay, sinabi ko sa unang video ko yung follow to follow. Bawal na bawal yun kasi fake engagement yun. Magfo-fall pa rin yun sa fake engagement. So, iwasan ninyo yung magmakaawa kayo na i-share nila yung page ninyo or yung mga video ninyo and magmakaawa kayo para i-follow yung page ninyo kasi mag-fall yan ng fake engagement. Hayaan nyo lang sila na i-follow nila kayo kusa. Hindi, ang pag-follow, ang paghahanap ng followers is hindi sa pamimilit ng mga tao, follow to follow. Kasi hindi lahat ng tao magugustuhan yung content mo. So, hayaan mo lang sila makadiscover ng content mo kung gusto nilang manood at kung gusto nilang manood at mag-follow sa iyong page. Okay? Number 3 is yung mga video mo na sineshare mo sa mga group is may tendency din na rinere-report yan ng mga member ng group na pinag-sharean mo. Pwede din yun
mag-violate ng flag content. Kasi kapag ayaw ng isang group na i-accept yung video mo, either i-report nila yun kay Meta. So mag-focus yun ng flag content. So iwasan natin, as much as possible, iwasan natin mag-share sa mga groups natin sa Facebook at sa mga messenger natin. Okay? Number 5, yung paraan natin kung paano natin isulat yung mga title natin sa ating mga videos. Okay? So, paano nga ba ang tamang pagsulat? Minsan, ayaw ni Meta yung naka-caps lock lahat or yung bold letter or yung mga capital letters lahat ang ginagamit. So, as much as possible, wag niyong i-caps lock lahat yung mga caption ninyo kasi magkukos din yun ng flag behavior or content. Okay, so number 6, iwasan ang pagtag ng madaming pangalan, especially yung mga sikat na content creator. As much as possible, wag na lang kayong mag-tag kasi masisira lang yung inyong Facebook page. Okay? So, kung gusto mong mag-tag, okay lang siguro yung isa. Pero para iwas sa violation, wag ka na lang mag-tag. So, mas maganda na ikaw na lang mismo and bahala na yung mga friends mo. Kung gusto nilang i-share, i-share nila yon, 'di ba? Kasi mahirap naman kapag pilitin mo sila. Sabi ko sa inyo kanina, wag niyo nang pilitin yung mga ayaw kasi baka pumayag at magkaroon pa kayo ng mga problema. So, wag na wag kayong mag-tag ng mga maraming mga sikat na content creator kasi nagkokos din yan ng pagiging flag for behavior or content. Although pwede kang mag-appeal pero pangit din yung appeal ka ng appeal kasi mai-spam ka ni Meta. So pag na-spam ka ni Meta or malilesen yung paglabas ng mga videos mo sa mga ibang sites, baka hindi pa nga magkaroon ng mga daming views. Kaya as much as possible, wag tayong mag-appeal. Kung kaya nating agapan, agapan natin. Number 7, iwasan ang mga content na nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Kasi ayaw ni Meta na meron kang kasi ayaw ni Meta na yung content mo is may natatamaan or pangit ang dating sa ibang tao. So, paano nga ba yan nadedetect ni Meta? Sabi ko nga kanina, high-tech na tayo ngayon, kaya AI ang gamit ni Meta para ma-detect yung mga violation na yan. Tanong, bakit naman bawal? Etong dinidiscuss ko is ito yung mga hidden policy ni Meta na hindi alam ng karamihan. Kasi ang alam ng karamihan is yung nababasa lang nila sa community and partner monetization guidelines ni Meta. Hindi nila alam yung mga hidden policy na pwede nilang ma-violate. So, gusto ko tong i-share para sa inyo at para na rin sa kaalaman ng lahat. Number 8, bawal na bawal tayong mag-upload ng mga nakahubad. Mapabata man or ikaw, basta yung mga nakahubad na pangit tignan, yung malaswang tignan. So, as much as possible is iwasan ninyo na mag-upload ng mga topless, ganun. Pero madami namang, siguro tatanungin nyo, madami namang nag-i-spaghettis, madami namang nag-a-upload ng mga nakasando na mga babae, nakita yung cleavage nila, ganon. Oo, madami ang nag-a-upload ng ganon, pero hindi natin alam ang nangyayari sa page nila. O hindi natin alam ang nangyayari sa Facebook profile nila. As much as possible, umuiwas tayo sa mga ganon para iwas ang violation kay Meta. Kasi alam nyo mga kakulit, mahirap maghanap ng followers, mahirap gumawa ng Facebook page, mahirap mag-maintain ng Facebook page, tapos ganun lang ang mangyayari. Magkakaroon ka lang ng violation dahil lang sa accidental ng pag-click mo or pag-share mo. So, etong video na to is ginawa ko para sa mga mag-i-start pa lang sa kanilang mga content creation gamit ang Facebook. Alam nyo, mas mahigpit ang Facebook page or si Meta sa kanilang guidelines kaysa kay YouTube. Hindi siya gaanong istrikto. Pero si Meta, sobrang istrikto at madami siyang mga hidden policies na dapat natin alamin. Okay, so shinare ko to kasi na-experience ko to at sana I'm praying na maagapan yung aking flag behavior or content at sayang naman yung nasimulan natin. Actually, hindi pa naman ako monetize. Na-reject po ako ng 2 beses kaya ito sineshare ko para hindi nyo na ulitin yung pagkakamali ko. Okay, so kung meron man akong nasabi na alam niyo na mali, you can correct me pero yun po yung sa experience ko. Sineshare ko lang to para sa mga baguhan. Okay? So, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mga
video.